Calgary. Sobrang traffic. So ngayon is pupunta ako guys sa sabi ko nga andito ako sa Southeast kasi meron akong bibilhin sa Facebook Market. Bibilihan ko si Remy ng cage kasi alam nyo guys yung front door namin hindi pa naman siya malala, meron siyang kalmot guys. Ang aga-aga guys, alam nyo, I mean kabago-bago namin doon sa bahay. Siguro dahil sa sobrang siya, alam niyo yun, sobrang meron siya kasing sabi ko nga dati, nabanggit ko meron siyang separation anxiety. So kapag nagbo-bore siya, yun ang dinadali niya. Doon sa may entrance sa loob, tapos doon sa pag-aakyat ng hagdan, nagwo-worry kami kasi bago pa nga lang kami doon, baka maging malala yung tawag dito, yung sirain niyang pader. Sa pader okay lang kasi maano mo siya pwede mo siyang i-fill in, ipapatch mo lang siya. So yun, kaya hindi ko alam kung ano magiging resulta kapag si Remy is lagay namin sa cage. Yung kapitbahay nga namin nagwo-worry, yung katabi namin, sabi niya kasi nag-aalala siya sa aso namin kasi nag-iiyak. Kasi may aso din sila. Alam niyo guys, itong pupuntahan ko para siyang warehouse. Sabi niya kasi Bay 52 and 53. Yeah, warehouse nga siya. Back door. Nandito yung mga truck, yung mga forklift. Kaya ingat-ingat lang. Alam niyo ba guys, kapag sa warehouse ka, hindi ka pwedeng dumaan sa rampa. Dito ka sa pedestrian dadaan. So hanapin ko yung tao. Dito tayo. Hello. How are you? I'm good. Hello for Josh. Josh is this guy with the black hair. Okay. Thank you. Thank you, Olga. So guys, ito daw ibagsakan ng mga company. Dito daw dinadala yung it's either return or ano tawag dito? Parang may slightly damage. Yan ang dami lang item guys. Merong stroller ng aso. Tapos meron siyang table, set ng table. Tapos itong kailangan namin doon sa counter. Tanong ko nga. Para mga open box. So ito guys, sofa. Tingnan nyo. Wala kasing presyo. Pero yan, binibenta nila to sa murang halaga. Itong ganito, patio set. So, dalawang pagpipilian. It's either return or open boxes. So, yung madami pa dun. Babalik daw siya. Shoes, ang laki. Tingnan ko nga itong bibiling ko para kay Remy. Parang napakalaki. Ito yung bibili namin kay Remy. Kailangan namin yung may room para nakakatayo siya. Ito ko ganito garbage. Say hi! Say hi! So ito guys, kanina yung pinick up ko sa sa warehouse. Doon sa may parang liquidation furnitures. Yan. Kita nyo the guys. Return yan. Hindi pa siya bukas. As in brand new. Pinabuksan ko lang sa kanya para makita ko yun. Yung loob niya. And return lang ng may-ari. Kaya pag kaya mag-work kami, ilalagay namin siya dyan sa
sa cage, sa crate. And napansin nyo guys, may echo tayo kasi wala laman yung ating bahay. Yung ating lang sofa, tsaka yung TV. At ito namang ating dining table is doon ko ilalagay sa may sulok doon sa tapat ng island. So, hindi man natin pwede pagsabay-sabihin ang gastos kasi medyo mabigat. Pero, nag-order ako sa Temu guys. Yeah, maganda yung mga product ng Temu, in fairness. Madami akong nabili. Meron akong video na ibinalag ko. And alam ba nyo yung nangyari? Nawala lahat yung video dito sa kamerang to. Hindi ko alam kung saan napunta. So, yung napanood yung previous vlog, puro highlights lang yung mga clips na yon nung nag-moving kami. Or nag-move kami dito. So, yon. Nawala lahat yung clips. Nawala lahat yung mga ginagawa ko doon. Basta kung ano lang yung nakita nyo, yun yung pinaka-highlights. Kung ano lang yung nasave ko sa phone. And, yeah. And yun, i-unbox natin yung binili ko sa Temu. Actually, yung una kong binili sa Temu is yung, eto, yun, yung carpet. Alam nyo guys, yung ganyang carpet is sobrang mahal. And alam nyo, nabili ko sa Temu, 120 plus lang. Yun yung pinakamalaking size. And nakikita ko yung mga ganyang design is sa sa Instagram. So sabi ko, bilhin nga ako nun. Tsaka ang bilis ng shipping niya. Parang within 2 days nandito na. So bumili ako ng duvet na panglagay sa yung cover namin. Tapos ito nga, marami itong kasama. Kaya yeah, i-check natin kung ano ba yung mga dumating. Kasi meron pang dadating na second part. Mag-unbox tayo, Remy. Medyo marami rin to. Yan ang so cheap sa Temu guys. Sobrang mura. At yung quality niya maganda. Bumili din ako ng kaldero doon. Kasi pinalitan ko na yung mga kaldero ko. Luma na kasi. Yeah, let's see. Remy, excuse me. Excuse me. Excited. Hindi naman yung pagkain. It's not food. Wow. So yan, nag-order tayo ng eucalyptus na decoration at saka fall decoration. And ito yung binili ko cover na duvet. Ewan ko nakita nyo, medyo madilim. Ito. King size. King size siya. Tapos, what is this? Let's see. So, ito, yung ating mga utensils. Isang ano siya, isang set na. Tapos, ano pa ba? Ito, bumili ako nito. Kaya lang maliit pala to. Kala kong malaki. Tapos ito, para doon sa base. Wala pa hindi ko dumadating yung order ko. Tapos itong frame para sa wall. Kasi yung wall namin walang ka-design. Remy! Yan. Buksan natin. Yan. O, diba? Para siyang aesthetic design. Hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Isang set siya. Yan. It hurts. Kasi hindi ako sanay na makita si Remy nasa cage. Hindi siya nag-iiyak kasi ginawa ko kanina. Pumasok ako sa loob, sumunod siya sa loob. Tapos iniwan ko siya doon. Eh, hindi siya nag-iiyak. So yan guys, alam ko maraming magre-react dyan. Kasi nilagay ko si Remy sa cage. Which is, masakit talaga sa akin. Kailangan sanayin ko siya. Kasi nung 1 week kami dito, and then bumalik kami sa work. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginawa ni Remy. Nung first day na bumalik kami sa work.
Yan yung una niyang sinira. Although ma-fix naman siya, sabi ko okay lang. The next day guys, alam niyo ako na sinira niya. Pag-akit sa hagdan, ito. Madali naman siyang mapapatian. Bili lang nung parang cement na kakulay nito. Eh, yun nga. Kasi nga guys, bago nga kami dito. Pero kung everyday, ayan, umiyak na siya. Kung everyday naman na kada papasok kami sa work, sisirain ni Remy yung dingding. Eh, diba, nakapanghinayang din. Kasi bago pa lang kami dito. So, yun yung cage na binili ko nung, kailan ba yun? Nung Friday. Brand new siya. Ano lang siya, return. Kasi nga, ewan ko, kasi nga yung binuksan ko yung box, pagkita ko sa labas, nung binubuksan namin yung box, may address pa siya, as in nakalaki pa siya dun. So yun, kailangan namin sanayin si Remy. Kapag papasok kami sa work, kailangan ilagay siya sa cage. Kulang si Remy sa training, di namin siya dinala sa, alam mo yun, yung mga nagtitraining ng mga dog. You wanna get out now? Ha? Come on. So, yun. So, tomorrow, sabi ko sa kanya, sa umaga, ipasok niya para masanay siya. So, yun. And, dumating na naman yung second part ng aking order sa Temu. Ano siya? Decoration naman para sa fall. Hindi pa siya kompleto, pero wala lang, gusto ko lang lagyan ng medyo palamuti dyan sa island. At saka yung poster, I mean yung frame, hindi ko pa siya nakakabit kasi wala akong martilyo. So yan guys, para tayong nabudol ni Temu. Ito, bala ko lagay ng mga utensils. Kita nyo naman, para lang pala siyang tasa. Maliit siya. Tapos ito, design para sa, anong tawag dito? Halloween, like fall season. Okay lang yan. Pero ito guys, ang cute niya. Pero hindi ko in-expect guys, na ganito lang siya kaliit. Ang akala ko yung malaking vase. So, yan. Tapos, ito pa. Ito, akala ko malaki. Maliit din siya. Tapos, bumili ako ng para sa shower. Yung parang hindi dire-diretso yung buho ko pag naliligo ko. Kasi, ibala ko nga magpagupit ako kasi mahaba na yung buho ko. Tapos, ito, bumili akong liner para sa mga cabinet. Tapos, itong flower. Maliit din siya. Mabuti pa yung unang order ko. Ito yung unang order ko. Malaki. So, sabi ko, ilalagay ko to dito. Eh, ang liit-liit pala. So, yan. Nabudol ako. Kita nyo guys yung araw. Sunset tayo, oh. Kaya maganda dito sa balcony kasi maganda dun. Walang tao dun. Walang bahay. I mean, bakante yun. Walang bahay dyan. Kaya, ang ganda ng view. Lalo sa hapon, ganitong sunset. So, yan. Naayusin ko lang yung kalat ko. At yung Temu na fake tayo ni Temu.